sa browser ko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is Khalifah or Mayit? Live ka na. Oh, sana tayo nahinto last week. Number 4, sir. Ustad, dawamon murakaba ba yan? Saan tayo na-stop last week? Number 4 na dapat tayo ngayon, Ustad. Natakil na po natin yung mula sa mga kazya. Yeah. Wala ako narinig. Nagsasara ba mag-isa? Walang charge. Bluetooth mode. AUX mode. Charge siguro. Andraida, saan tayo Andraida? Ustad, sa number 4 na ngayon. Number 3 tayo nahinto. Okay, number 4. Ang number 4, dawamul muraq. Tawawon mo rakabo. Dawamul muraqabati. Ang word dawam ay panatiliin. Ang word dawam, panatiliin. Ano yung dawam, Andraida? Panatiliin. Okay. Ang muraqaba, yung lagi mong nafe-feel, nararamdaman, nasa isip, na ang Allah ay laging nakabantay sa iyo. Yun ang muraqaba. Ulitin ko, ang muraqaba, lagi nasa isip mo, lagi mong nararamdaman na ang Allah ay laging nakabantay sa iyo. Halimbawa man, saang gawain man ang gagawin mo, ang Allah ay laging nakabantay sa iyo. 24 hours, kahit saan ka man magpunta, may kasama ka man o wala, nasa public ka man, or ikaw lang mag-isa, lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala nakabantay sa iyo. So yun ang dawamul muraqaba. Yun ang pangapat. Ang sabi dito, at tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala. Kailangan suotin mo, at tahalli kasi magdamit ka. Ano kayong ibig sabihin na magdamit? Isuot mo, damitan mo ang sarili mo na laging panatiliin, andyan sa iyo, nararamdaman mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakabantay sa iyo. Nakuha dito, Andraida? Opo, Ustad. And then, fisir. Pag sinabi mong fisir, yung ikaw lang mag-isa. Yun ang fisir. Wal alan, publicly. O sa karamihan man ng tao. So ano yung panatiliin natin? Andraida? Ikaw man mag-isa o sa maraming tao man, anong panatiliin natin?
Ang takot po. Takot? Or yung lagi mong nararamdaman na ang Allah ay, Nasa puso natin. yun na nga, nasa puso natin na ang Allah ay laging, Nandyan. Nakabantay. okay, laging nakabantay. So yun ang gusto ng author iparating sa atin. O bilang mag-aaral ng Islam, kailangan yun mapanatili natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nakabantay. Sairan ila rabbik, yung galaw niya, patungo sa kanyang Panginoon, yung galaw niya, patungo sa kanyang Panginoon, bainal khawfi. Andyan sa kanya, sa gitna daw siya ng takot sa Allah, ang khawf, takot. Warajai. At andyan sa kanya yung hope, yung pangarap. So yun ang sairan ila rabbik. Ano yun daw? Yung galaw niya, pakikitungo niya sa kanyang Panginoon, bainal khawf, nasa gitna, or andyan sa kanya yung takot, at the same time, andyan din sa kanya yung hope, or pwede mo nilagay dito, pangarap. Paulit nga, Andraida. Yung galaw mo, yala. Ang galaw natin dapat patung sa Allah. Andyan yung hope natin at ang pangarap. Okay. Mayroon pang na-miss. Ano yung khawf? Bainal khawfi. Ang khawf ay takot. And then ar-raja'i. Yun, ito yung pangarap or hope. Paano mo yun? Halimbawa, takot ka gawin ang pinagbabawal ng Allah o hindi mo ginagawa ang pinagbabawal ng Allah dahil sa takot mo sa Kanya. Ngayon, gustong-gusto mo naman gawin ang mga pinag-uutos ng Allah dahil naman pinapangarap mo na makita mo ang Allah sa kabilang buhay. Pinapangarap mo na mapunta ka sa paraiso. Pinapangarap mo na maililigtas mong mga kamag-anak mo mula sa impyerno. So andun yung raja. Marami kang pinapangarap na sana makamit mo ito na ikakabuti sa iyo doon sa kabilang buhay. While ang khawf, takot naman na hindi ka parusahan simula sa iyong kamatayan hanggang sa araw ng paghukom, hanggang sa pagpunta ng paraiso at impyerno. Ibig sabihin, ang takot mo doon na hindi ka sana ipasok ng Allah sa impyerno. So mayroon kang daladalang dalawa, takot at pangarap or hope. Fa innahuma lil Muslim, katotohanan ng dalawang ito. Ano ang dalawang tinutukoy natin, Andraida? Katotohanan ng dalawang ito. Ano yung dalawang tinutukoy natin? Takot at pangarap. Takot at pangarap, Ustads. Okay, takot at pangarap. Tandaan yan lagi yan. So ang dalawang ito, kaljana haini, para siyang dalawang pakpak. Saan daw? Sa ibon.
So kung ang ibon ay may dalawang pakpak, tayo naman mga Muslim, mga mag-aaral, meron tayong dalawang katangian. Yun ay ang takot sa Allah at yung mga pangarap natin. Tingnan mo. Ang takot at pangarap natin ay hindi yun para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga yun ay para rin sa ating sarili. Huwag mong isipin, kaya ka natatakot sa Allah. 3. Or sa baba niya. 3 nga. Ano yung takot natin? Yung takot natin sa Allah, kaya tayo natatakot sa Kanya para din sa atin. Para mailigtas ang ating sarili mula sa kaparusahan, hindi dito sa mundo, magkos doon sa kabilang buhay. So, nandun na. Meron na tayong dalawang pakpak. Ano ang pakpak natin dito sa mundo? Sadik? Ustad, Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Bali, yung dalawang pakpak natin po ay ang una, yun ang tawag nito, ang pagkatakot natin sa Allah at ang pangarap natin sa Allah. Okay, takot. Bilang isang mag-aaral ng Yes. aralang Islami. Okay, Islamic. barakallahu fiik. So Jazakallah. yun ang pakpak natin. And then, ang sabi, fa'akbil alallahi bikulliyatik. Ngayon sabi niya, humarap ka sa iyong Panginoon, Allah, humarap ka kay Allah, bikulliyatik, lahat, as in talaga whole. Huwag kang mag-alanganin. Sumunod ka kay Allah, as in lahat, sundin mo. Hindi yung pipiliin mo lang ang susundin mo. Pag gusto ng sarili mo, sundin mo. Kung ayaw ng sarili mo, hindi mo susundin. Anong sabi dito? Purely, kailangan harapin mo, gampanan mo ang pagka-Muslim mo as a whole. Lahat, wala kang pinipili. So yun ang fa'akbil. Ilagay nyo, fa'akbil. Harapin nyo ang Allah bikulliyatik, as in, as a whole. Ibig sabihin, hindi yung pipiliin mo lang kung anong gusto mo, sundin mo. Pag hindi mo na gusto, hindi mo na sinusunod. Okay. Walyamtali qalbuka bimahabbati. Subhanallah. At punuin mo ang puso mo. Walyamtali, punuin mo ang puso mo bimahabbatihi, ng pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung una, Sadik? Fa'akbil alallahi bikulliyatik. Ito po ay arapin mo dapat ang Allah Ta'ala, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng buong buo at saka pure dapat. Okay, so ganun. Walyamtali qalbuka bimahabbatihi. Sadik, Opo, Ustad. itong pangalawa na yun. At ang pangalawa ay dapat ay pupunuin mo ang puso mo Ng? ng yung pagkatakot. Okay. Pagmamahal. Okay, pagmamahal mo sa Kanya. Ngayon, paano mo mapatunayan na mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala? Meron ba tayong makukuhang verse, aya sa Quran na magpapatunay o utos ng Allah kung paano natin ipakita ang pagmamahal natin sa Kanya? Meron ba? Wala. Ang sagot ay meron. Ron. Ano yung verse na yon? Sino nagsabi meron?
Meron. Anong version? Tingnan natin kung nandito yun. Etong verse na to. Sa suratu Ali Imran, verse 31. Tingnan nyo, pakinggan nyo na mabuti. Kul, sabihin mo o Muhammad, in kuntum, kung kayo ay tuhibbunallah, mahal nyo ang Allah. Kung totoong mahal nyo ang Allah, kung kayo ay totoong nagmamahal sa Allah, fattabi'uni, sundin nyo ako. Sino ang susundin natin dito? Sino ang susundin natin? Ang mahal na Propeta. Propeta. Yes, very good. Sundin nyo ang gusto, ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gawaing ibada, makakamit nyo, totoo kayong nagmamahal sa Allah. So, ang ipakita mo, ang pagmamahal mo sa Allah, hindi sa pamamagitan ng pagsulat sa Facebook, I love Allah, I love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang pagmamahal, ang totoong pagmamahal ay ang pagsunod. Kung mahal mo ang asawa mo, kailangan mong sumunod. Kung mahal mo ang kapatid mo, kailangan mong sumunod. Kung mahal mo yung mga anak mo, kailangan mong sumunod. Pero lahat ng yan ay merong guideline. Sundin mo kung ano ang naaayon sa Islam. Huwag mong sundin kung ito ay taliwas o bawal sa Islam. Merong limitasyon. Hindi pwede sa lahat ng bagay sumunod ka kahit alam mong taliwas na ito o pinagbabawal na ito sa Islam. So sa Islam, ang definition ng pagmamahal o paano mo maipakita ang pagmamahal mo, yun ay ang pagsunod. So yun ang sinabi ng Allah, "Fattabi'uni yuhibbukumullah." Anong response ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? Mamahalin. Mamahalin din kayo ng Allah. So kung sumunod ka sa gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang bibigay sa ng Allah? Pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. At papatawarin sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan nyo. Hindi lang mahalin kayo ng Allah, meron pang pangalawa. Papatawarin ng Allah ang mga kasalanan na nagawa nyo. Check nyo lang sa Surah Ali Imran, verse 31. So yun ang totoong pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so dito, pinuno mo na yung puso mo ng pagmamahal sa Allah. Walisanuka bidhikrihi. Walisanuka, at ang dila mo, punuin mo ito ng pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bidhikrihi. Punuin mo ito ng pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah lazim. O Allah, patawarin mo ako. Zikir yun. Sabihin mo, la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Zikir yun. Sabihin mo, Allahu Akbar. Ang Allah ay pinakamalaki. Zikir yun. Yung magsabi ka ng Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. O Allah, bigyan mo nawa sumakanyang kapayapaan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay zikir yun. Maraming klase ng zikir, pag-alaala sa Allah. Ano pa? Ano pa yung zikir na lagi mong ginagamit, Zadik? Yung ano, yung mga ano studs, yung mga hasbi Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Ano pa mga zikir ginagamit natin? Yung bang pagpasok mo sa bahay, magsabi ka ng bismillah, matatawag ba yung zikir?
Opo. Din siguro, oo. Matatawag din siguro. Pagbabasa, yung pagbabasa mo ba ng Quran, matatawag ba yung zikir? Opo, Ustad. Opo, Ustad. Yung pag-study nyo ng subject nyo sa Islamic, matatawag ba yung zikir? Opo, Ustad. Opo. Okay, matatawag yung lahat na zikir. Kaya lahat ng hirap at pagod nyo sa markads, sa pag-upload ng mga assignment, sa pag-study ng mga assignment, sa pagpapa-straight ng dila nyo, para lang makamit, makuha ang tamang pagbasa, lahat yan ay zikir. At ang lahat ng zikir, yan ay may reward galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang mag-expect ng reward dito sa mundo. Ang reward nating lahat bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay doon sa kabilang buhay. Doon sa kabilang buhay. So yun, punuin mo ang dila mo sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istibshar, subhanallah. Kailangan daw sobrang saya mo. Tingnan mo lahat yan, masaya. Istibshar, saya. Wal farah, saya pa rin yan. Wasurur, saya pa rin. Uy, ilang saya na yan. Wal istibshar. Ang meaning ng istibshar, dalawa. Masaya ka at nagpapasaya ka. Tingnan mo. Masaya at nagpapasaya ka. Istibshar. Pangalawa, wal farah. Eto, ikaw lang ang masaya. Wasurur, ganun din. So, 3 words. Pero ang gustong ipahiwatig ng author ay kaligayahan o kasiyahan. Saang bagay? Biahkami. Masaya ka sa mga rules and regulation ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay niya sa iyo, na inilatag niya sa iyo. Basta alam mo yan ay rules ng Allah, alhamdulillah ya Allah, gagawin ko. Wala kahit katiting man na dito sa puso. Wala mang pagdududa. Kasi kapag nagdududa ka sa mga rules and regulation ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon pang problemang puso mo. Baka mamaya mayroon pa diyang hypocrisy. Pagka-nifaq, pagka-munafiq, kasi nagdadalawang isip ka pa. So yun ang ahkami, rules and regulation. Wahikamihi. Anong hikamihi? At ng mga wisdom ng Allah subhanahu wa ta'ala. In every ruling, meron yan lahat wisdom. Tandaan nyo yan. Ang bawat rules ng Allah, bakit niya pinagbabawal? Merong wisdom lahat yan. Kaya lang, ang wisdom nahati sa dalawa. Ang unang wisdom, alam ng mga nilikha niya. Alam natin. Pangalawa, hindi natin alam. It means, siya lang ang nakakaalam kung ano ang wisdom. Bakit yan ipinagbabawal? Tandaan nyo lagi yan. Okay. Ano yung kasunod, Zadik? Al-istibshar. Zadik. Opo, Ustad. Anong istibshar? Istibshar, hindi ko mawasa po, Ustad. Dito na tayo. Anong sinabi ko dito? Sa ano po, Ustad, yung bawat roles mayroon wisdom. May wisdom. Sa unahan pa. Una pa. Yung una binanggit ko. After ng at punuin mo ang puso mo sa pag-alaala sa Allah. Ano yung kasunod niya? Punuin mo ang dila mo ng pag-alaala. Maging masaya. Maging masaya. Kailangan Masaya. sobrang saya ka. Magpasaya ka, kasiyahan mo. Kami, Okay. Yon. Ang una, Amin. al-istibshar. Ulitin ko. Al-istibshar ito. Masaya ka at pinapasaya mo ang tao through pagbibigay ng rules. Kalimbawa, kung may rules kang nakita. Rules yun, no? Masaya ka,
And then at the same time, sinasabi mo sa tao na dapat maligaya kayo. Kung ano man ang rules and regulation ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat andoon yung kaligayahan nyo. So ibig sabihin, nagpapasaya ka. Hindi sa ibang bagay, nagpapasaya ka sa tao through pag-motivate sa tao na dapat maging masaya sila sa rules and regulation ng Allah subhanahu wa ta'ala na inilatag niya sa atin. So yan ang istibsyar. And then sa sarili natin, dapat din makita yung kasiyahan na yun. Al-farah, same lang yan sila ng meaning. Was-surur. So 3 words na ang lahat ng meaning niya ay kaligayahan, kasiyahan. Subhanallah. And then, saan tayo daw masaya? Saan tayo magpapasaya? Bi ahkamihi. Ano yung Mga sinabi mo batas. kanina, Zadik? Yung ahkam? Jopelin. Sorry, Ustad. Mga batas po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ustad. Mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hikamihi. Ano, after ng batas, ano pa yung pangalawa? Wisdom. Wisdom. Yes, wisdom. Yung wisdom, Ustad, na dalawa. Yung alam natin, saka yung ang Allah lamang ang nakakaalam, Ustad. Yes. Allah lamang ang nakakaalam or may mga wisdom na ano natin, na tawag dito? Na alam natin. Ibig sabihin, pinaalam niya sa atin, may mga wisdom na hindi na niya pinaalam sa atin. Okay. Halimbawa man, yung pagsasala, maliban sa reward na makukuha mo galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroong mga wisdom dyan. Anong wisdom? Yung matuto kang magpatikumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang wisdom. Kaya nga, papasok ka pa lang sa sala, Allahu Akbar, itaas mo yung kamay mo, parang sinasabi mo na sumusuko ka na o isinusuko mo na ang sarili mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang wisdom doon. Allahu Akbar. Allah, para mo na rin sinasabi na ako ay sumusuko sa iyo, kaya mo inaangat ang kamay mo bilang pagsuko. And then, sa oras na ikaw ay sumujud na, talagang ibinaba mo ang noo mo para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ibig sabihin nun? Pagpakumbaba yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang mga wisdom. Maliban pa sa mga wisdom doon, yung mga galaw ng katawan mo, maituturing na yun bilang exercise ng katawan natin. Ganon din. Tulad din sa pag-aayuno. Sa mga wisdom doon, hindi lang yon pagpapahirap sa atin, hindi lang makakagain ka ng reward, bagkus ito ay magiging diet pa, o ano pa, may mga gamot sa mga diabetes, kailangan mo daw mag-ayuno. Isa yan sa mga gamot ng diabetes. So maraming benefit din sa sarili natin pag tayo ay nagpa-fast o nag-aayuno. So yun ay mga wisdom na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan maging masaya tayo. Okay. And then dito lang mahirap sa mga babae, tingnan mo, ang pinakamahirap at hindi katanggap-tanggap sa mga babae at napakalungkot nila. Anong tawag dito? Ano ang pinaka-hate ng babae? Na rules ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-aasawa po. Tumpak. Yun at yun na ang pinaka. Kulang na lang, i-erase na nila yung, bakit kasi subhanallah, may mga ganun na, bakit kasi mayroon pang verse na ganyan? Bakit bang Islam na nakakapag-kufur na ang iba dahil lang sa hindi nila tanggap? Subhanallah. Biruin mo na lang, hindi nila naisip yung wisdom. Hindi nila naisip yung wisdom na dumarami na ang babae at kumukunti ang lalaki. Every day ang namamatay, mas marami ang namamatay na lalaki, konti lang ang namamatay na babae. Daily census. Una. Pangalawa, maraming pinapanganak na babae, konti lang pinapanganak na lalaki.
Punta kayo sa ospital. Punta kayo sa mga census. Ilan ba bawat araw na pinapanganak na babae? Ilan ang pinapanganak na lalaki? Pangatlo. Dami Ustad. Ha? Magiging Madami ano po, yung Ustad. pangatlo. Mas marami yung talaga babae. Tingnan nyo na lang dito sa ano na sa B1 term 1. Ilang kayong babae, ilang lalaki? Subhanallah si sa Ilan bro Ahmad? Dito lang sa B1 term 1. Hindi na tayo pumunta sa labas ng ano, mundo. Ilan dito sa Hindi B1 pa term sure 1? kung lalaki. Ilan ang babae? Ano, Ustad, ang babae mahigit 100. And then lalaki? 25. Tingnan nyo. Diyan na lang. Subhanallah. Pero, Iba, Ustad, Wala na. nagiging bakla pa. Saka na, yung iba yung pa, nagiging ano pa. Nagiging duyong pa. Dugong pa. Yan ang problema. So dito, kung halimbawa naman ikinadar sa inyo yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan nyo lang maging advisean yung asawa nyo. Kailangan nyo siyang advisean na magiging adil, na magiging makatarungan siya. Although, andyan yung ano, hindi mo yun maiiwasan na masasaktan at masasaktan talaga. Pero kailangan lang advisean nila si lalaki na maging makatarungan. Yun lang ang i-advise nila. At tingnan niya yung maging ano ba, kasi di bang mag-asawa, mag-partner sila sa paggawa ng kabutihan. Ganun ang mag-asawa, mag-partner kayo sa paggawa ng kabutihan. Ang main goal nyo is kung paano maging isang matuwid na Muslim. Yun ang main goal nyo. Kung paano maging matuwid na Muslim. Kung paano makapagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng totoong pagsamba. Kung paano maging masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng totoong masunurin. Okay. Number 5. Tapos na tayo dito. Sa number 4, 5 na tayo. Intindihan nyo itong number 3 and number 4? Intindihan hindi? Opo, Ustad. Opo, naintindihan po. Okay, intindihan. Next, khafdul janahi. Ang pagpakumbaba. Literally, ang janahi is pakpak. Al-khafdu, ibaba ang pakpak. Meron ka bang pakpak, Zadik? Opo, Ustad, mayroon. Ano yung pakpak mo, Zadik? Ay, yung ano, yung takot. natin at ang pangarap. Okay. Ngayon, pag ibinaba mo yun, di wala ka ng pangarap. Wala ka ng Wala. takot. Okay. Ang ibig sabihin ng janah dito, yung ego. Ay, yung pride. Anong ego? Pride, Ustad. Ego. Fried chicken. Yung fried Fried chicken natin. Fried chicken eh. Tandaan nyo yan, ha? Ito sabihin ko sa inyo. Bawat tao, meron siyang fried chicken. Correct po, Ustad. Correct. Kaya lang, magkaiba ang size. May napakalaki, mas malaki pa sa katawan niya, yung pride niya. Meron sukdulan, abot na ng langit, tulad kina Firaun. Subhanallah, si Firaun, dahil sa sobrang taas, tingin niya sa sarili niya, sinabi niya, Ana Rabbukumul A'la. Ako ang Panginoon nyo na napakataas. Sinabi niya sa sarili niya na siya na daw ang Panginoon na napakataas. Kaya ano nangyari sa kanya? Ano ending niya? Nilunod siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at hanggang ngayon, yung bangkay niya pre-reserve ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ito sinisira upang maging aral sa atin. Yun si Firaun. Qala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahumullahu nakala al-akhirati wal ula. Pinarusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at lalong-lalo na yun saan? Sa kabilang buhay. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Okay, wa nabdhul khuyala o khayla wal kibriya. Kailangan daw alisin ang
tagang pagyayabang, pagmataas, kailangan alisin. So yun lang to, ang khayla at saka kibriya, ang kibriya, tingin mo sa sarili mo, napakalaki mo. Okay, kahit yung height mo man ay 7'2", kailangan yung nasa isip mo, yung height mo nasa 4 lang. Pag ganun. Huwag kang mag-isip na yung height mo nasa 10. Okay, yung height mo dapat nasa 4 lang. Relax kayo. And then, khuyala, ganun ba? Pagmamayabang, basta more on dito. Ano to dito? Anong tanggalin natin dito? Sa number 5? Yung pride po natin. Yung pride. Yung pride ticket. Kayabangan. At pagmamataas. Pagmamataas. Ganun. And then, ang sabi ng author, tahalla biada binafs. Kailangan suotin mo. Magdadamit ka na naman dito. Anong damit na suotin mo? Biada binafs. Andyan sa iyo ang magandang pag-uugali. Ano to yun? Inaaral natin to sa Pilipinas. GMRC. Sinong nakakala ng GMRC? Wala na yun sa mga panahon ngayon eh. Good moral and right conduct. Okay, good moral and right conduct. Pero, alam nyo anong ginagawa natin? Ginagamit lang natin to sa paglilinis ng room, sa pagpo-floor wax ng room. Ang good manner and right conduct natin, ginagamit natin ito sa pagpupula ng flooring ng room. Sinong nakakaalala nun? Relate. Good cleaner. Good cleaner. Sa floor wax. Tapos, kailangan, may peso-peso pa yan, bayad, para lang makabili ng floor wax. Exactly. Tapos, meron pang nagdo-donate ng floor wax lang. Relate ba? Panahon is Magtitrim ng grass. So, yun ang good moral natin. Okay, wa minal ifafi. Anong ifaf? Ang ifaf is, andyan yung honesty. Ang ifaf, ano pang ifaf? Yung bang pangangalaga, alagaan mo ang sarili mo, agalagaan mo yung pagkatao mo na hindi masira. Yung honor bang tawag doon? Yun ang ifaf. So, kailangan, di ba, nagdamit ka na ng good moral and right conduct kasi nag-aaral ka nga sa Pilipinas, simula grade 1 hanggang high school, andyan na sa iyo ang GMRC. And then, ang natutunan lang natin sa GMRC kung paano maging sip-sip. Paano maging sip-sip sa advisor. Pili ng mga pulburon. Oo. Yan yan. Kaya na bahala doon. Okay, dito Alifaf. Uy, huwag kayo ganyan. Baka mag-viral tayo. So, ito yung Ifaf. Kailangan yung may honor. As a tao, as a Muslim, meron kang pinapangalagaan mo yung pangalan mo. Dignidad ba yun, Ustad? Dignidad ba? Dignidad. Kung halimbawa, binata ka, hindi ka gumagawa ng mga bagay na nakakasira ng pagkabinata mo. Kung dalaga ka, hindi ka gumagawa ng bagay na nakakasira ng pagkadalaga mo. Kung mag-asawa naman, hindi gumagawa ng bagay na nakakasira ng ng pagiging tatay mo o pagiging nanay mo. Yun ang al-ifaf. Wal hilm was sabar. Alam mo yung hilm? May gumawa sa'yo ng masama, pero kalma ka lang. Yun ang hilm. Ang sabar, pagtitiis. Parehas lang itong dalawa. Halos magkapilas lang meaning eh. Pag sinabi mong hilm, kalma lang. Walang marinig na salita. Wala kang maririnig na salita. Sabi mo, mashallah, tao na to, halim. Ibig sabihin, hindi masyadong masalita to. As-sabar naman, tinitiis lang niya. Tinitiis niya. Halos, kaya sabi ko halos magkaparehas lang itong dalawa. Ang sabar, pagtitiis. Mayroong 3 klase ng pagtitiis. Ang unang klase ng pagtitiis, tiisin mo, tiisin mo ang lahat. Una, sige lagay nyo dyan. Klase ng pagtitiis. Magtiis ka sa paggawa ng ibada.
Tulad ng sala, pag-ayuno, so magtiis ka doon. Kasi gawaing ibada yan eh. Pangalawang klase ng pagtitiis, magtiis ka sa pag-iwas ng pinagbabawal. So nagtitiis ka na hindi pag-iwas ng pagnanakaw, pag-iwas sa pagsisinungaling. Tinitiis mo rin yun. Pag-iwas sa mga masasamang bagay. At ang pangatlo ng pagtitiis kapag merong pagsubok na ipinarating sa iyo ng ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. May mga pagsubok, nawalan ka ng trabaho, pagsubok yun, tiniis mo lang. Nagkasakit yung isa sa mga mahal mo sa buhay, tiniis mo lang. So kasi alam mo, pagsubok yun sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Or meron pang mga iba kapatid natin talagang may mga mahal sila sa buhay na nawala. Pero anong sabi niya? Isin ko lang para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi alam namin na ito ay pagsubok lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. So habang tayo ay nabubuhay dito, habang buhay, ini-expect mo lagi na andyan at andyan o meron pang papaparating na mga pagsubok. Daily yan, may mga pagsubok. Nakapasa ka, meron na naman. Nakapasa ka, meron na naman. Hindi ka mawawalan ng problema o lahat ng problema, isalit mo na yan sa pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo. Kaya walang normal na tao na walang problema. Walang normal na tao na walang problema. Mayaman ka, problema mo naman kung paano mo gamitin ang pera mo. Wala kang pera, problema mo naman kung saan ka kukuha ng pera. Di ba? Tama o mali? May anak ka, problema mo naman kung paano mo palakihin ang anak mo. Wala kang anak, problema mo naman kung paano ka magkaroon ng anak. O, saan ka pa? Kahit saang sitwasyon ka, meron at merong mga suliranin or problema. Tama o mali? Correct. Dadik. Opo, correct. Opo. Ustad, ano po yung una at saka yung second? Saan dito? Itong helm, yung mga tao matahimik lang. Oh. Yung sabar naman, pero ito klase, isa pa rin to sa klase ng sabar. Pero Okay. itong sabar, mas siya, broad. Mas malawak kasi pagtitiis. Okay. So yung pagtitis na yung klase ng pagtitis, ano yung una at saka Una, pagtitiis sa paggawa ng ibada. Para ma-maintain mo 'yon, kailangan meron kang sabar. Halimbawa, di ba, pag-aaral. Ilan na sa classmate nyo hindi naka-maintain? Dahil ang dahilan doon, walang sabar. Ilan kayo dati? Yung iba nag-enroll lang. Hindi pa umabot sa klase. Nag-drop na. Walang sabar. Pagpalagay na natin, mayroon mga ibang dahilan. Hindi lang naman lahat yun ay dahil sa walang sabar. Yung iba dahil daw busy sa trabaho, pero pag busy, pwede ka naman mag-late view. Maraming mga reason. Di ba sabi nila, kung ayaw mo, maraming dahilan. Pero kung gusto mo, maraming May paraan. may paraan. Okay. Pangalawang klase ng sabar, Sadik, pagtitiis sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Dati nung hindi ka pa Muslim, araw-araw, ngok-ngok ang kinakain. Kaya yung cholesterol talagang nag-o-oily na yung katawan. Pero dahil naging Muslim na siya, mashallah, nagsyahada, tiniis niya talaga. Kahit naglalaway na siya isang baso bawat araw, o parang tubig niyang laway niya, talagang gustong-gusto niya kumain ng flat nose, pero tinitigilan niyang sarili niya. Hindi kailangan talaga itigilan. Okay, so pag-iwas. So doon sa kanyang sabar, sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Sigarilyo. Ang dami kong na-interview, ang hirap daw iwasan ng sigarilyo. Opo, Ustad. Tama ba, Zadik? Opo. Pero dahil andyan sa kanyang kasabar, si Zadik, mashallah, ano ba to, naglalaway na naman ako, lalo pag after kumain. Magkikendi na lang po, Ustad. Ang sarap daw, yung
kape, i-mix mo daw yung sigarilyo at saka kape. Oh, sabi ng maninigarilyo. Oh, Pagkatapos kumain ng yun na, katapos kumain, tapos kape-kape niya ganyan. Doon daw siya na ano talaga, natetempt. And then, ang pangatlo, pagtitiis kapag mayroong pagsubok. Ang pagsubok sa mag-asawa, tandaan niyo lagi, ang pagsubok sa mag-asawa, yung laging may discussion. Laging mayroon discussion. Hindi pwede ang dalawang mag-asawa, nabuhay sila sa mundo, naging mag-asawa sila, na wala man lang, ano tawag dito, yung bang masaya lahat, araw-araw masaya? Saan ka hanap nun? Kailangan maging robot ka muna bago magkaroon ng ganun. Tama, Zadik? Opo, Ustad. Correct. Ikaw, Zadik, wala ba kayong ano? Wala ba naging kahit isang discussion man lang? Meron po, naman, Ustad. Ustad. Uy, Pero sumagot agad. Busted na yan, busted na, busted. Oh, meron po, pero lagi yan talo sa discussion. Oy, nagkamali ka kasi, Zadik. Attorney kasi yung inasawa mo eh. Tutulog ko na lang po, Ustad. Ustad laging nagpapakumbaba para wala ng away. Okay, lagi lang. Mashallah. Isipin nyo lagi is after how many minutes, magkasawa pa rin kayo. Opo, Ustad. At saka yung pag-discuss ng mag-asawa, Ustad, ay kung isipin natin, nakakabuti din yan eh. Kasi doon na-check ang mga mali ng bawat isa. Mashallah tong si Andraida. Ano ba yan? Ano ba? Psychologist ka ba? O psychiatrist ka? O ano? Okay. So, ang bawat mali, na-check daw natin, sabi ni Andraida, kapag dinadaan sa discussion. Ay. So, isa na yan sa pagsubok. Kasama yan sa pagsubok. And then, mostly naman, minor lang naman ang pinagdidiskussan. At saka karamihan is na misunderstood lang ng bawat isa o isa sa dalawa. Okay. So yun, at-tawadu lil haq. Meron na tayo, pangatlo na, kuha na natin. Abutin na natin ang 8 o'clock ha. Wat-tawadu. Anong tawadu? Pagpakumbaba sa katotohanan. Pag alam mo yun ang katotohanan, doon ka. Kung alam mo yun ang katotohanan, doon ka. Yun ang at-tawadu lil haq. Ano yun, Zadik? Ang after ng sabar? Yung ano po, yung pagpakumbaba Okay, saan? sa katotohanan. Okay. So kung yun ang katotohanan, magpakumbaba ka. O wasayakunu, mayroon niya dito eh. No, sorry. Walang niya yan. Wasukunu ta'ir. At sukun. Anong sukun? Sukunu ta'ir. Yung bang dito, yung peaceful. Pagka peaceful ng ibon, dito, ta'ir dito, kinompare tayo sa ibon. Pagka peaceful daw ng ibon, minal waqar. Minal waqar. Ito ay isa sa mga pagrespeto, paggalang. Ano sa'yo nun? Yung pagiging nandyan sa yung tranquility, nandyan sa yung peace of mind, isa yan sa klase ng pagrespeto. Isa yan sa klase ng pagrespeto. Ano dito? Sukunul, ano yung tawag dito? Yung hindi ka hindi ka masyadong maggalaw, hindi kayong paglumakad ka sa daan. Para bang, ano tawag dito? Yung lakad ni Robin Padilla? Yung ano lang, yung simple lang dapat. Ustad. Yes, pati yan sa paglalakad. Yung dapat, yung lakad mo yung normal na paglalakad. Ngayon,
kung yung lakad mo, yung style ng paglalakad mo ay tulad ng paglalakad ng mga taong mayayabang, kailangan mo palitan yun. Di ba alam natin kung lakad ng pagyayabang at saka hindi? Nakataas yung baba, Ustad, di na maano, di na madapa. Taas yung no po, Stad. Yung, Taas no? Paano yun? Ganyan maglakad? Taas ang baba. taas ang no. Yung ano, yung paglakad niya, yung Di ko mag-guess. siga-siga. Ah, nalulunod? siga-siga. Aso? Para pong siga-siga, Ustad. Modesty, Ustad. Okay, basta kayo na doon. Siga-siga. At hinahinay Huwag lang. magsiga-sigaan daw sa paglalakad. Minal waqar. Iyon ay ano, kasama yon bilang respeto. So, respeto mo sa mga taong dinadaanan mo, respeto mo sa mga taong. Okay, warazana. Parehas lang yan, ha? Parehas lang to. Waqar at saka razana, respeto or pagpakumbaba mo sa tao. Wa khafdul janah at pagpababa mo, yung pagpakumbaba mo daw. Ano yung sabi natin khafdul janah? Ibaba mo yung pakpak mo. Ibig sabihin yung dalawang kamay natin. Yung bang simpleng lakad lang. Mutahammilan dhullat ta'allum li'izzatil ilm. Subhanallah. Dala-dala mo daw ang pagpakumbaba. And then dhullat ta'allum li'izzatil ilm. Para ipagmalaki ang kaalaman. Ang pagpakumbaba mo habang ikaw ay nag-aaral, ito ay pagmamalaki mo sa kaalaman. So kung may respeto ka sa kaalaman, anong gagawin mo? Magpakumbaba ka sa kapwa mong mag-aaral. Saan? Sa guro mo. And then, ano yung purpose mo doon? Ano ang result doon? Isa yon sa pagmamalaki mo. Pinagmamalaki mo ang kaalaman. Isa yon sa pagrespeto mo sa kaalaman na gusto mong malaman, na tinatahak mo. Dalilan lil haq, at isa rin yon sa pagpakumbaba mo sa katotohanan. At isa din yon sa pagpakumbaba mo sa katotohanan. Okay. Ulitin natin, Sadik. Sana tayo, Sadik. Sa ano po, Stad? Sa sukun. Okay, sukun. Yung pag ano, yung di ba sukun, pwede din yan, yung hindi ka magalaw. O yung galaw mo, normal na galaw lang ng mga tao kapag naglalakad. Ito ay galing sa pagrespeto. Razana. Ang waqar at razana, same lang yan, which is pagrespeto. Wa khafdul janah, ito, pagpakumbaba, pagpababa mo ng pakpak mo. Ibig sabihin, ang ano niya dyan is, literally niya, pagpababa ng pakpak, pero ang ibig sabihin is, yung walang pagyayabang. So anong dala-dala daw nito? Dala-dala nito, dhullat ta'allum. Yung respeto sa pag-aaral. O pagpakumbaba sa pag-aaral. Pagpakumbaba sa pag-aaral. Li'izzatil ilm. Para ipagmalaki, itaas ang kaalaman. Para ipagmalaki, ipagmataas ang kaalaman. Hindi mo ipinagmataas ang sarili mo. Gusto mong ipagmataas kung ano yung nalalaman mo. Kung ano yung kaalaman na gusto na tinahak mo, na kinuha mo. Dalilan nil haq, at mapagkumbaba saan? Sa katotohanan. Kung ano yung katotohanan, doon siya. Okay. Wa iyaka wal khuyala. Wa iyaka, ginagamit ang iyaka. Please don't. Dalawang meaning ng iyaka. Don't at saka only you. Di ba? Iyaka na'budu. Sa Suratul Fatiha, Iyaka na'budu. Only you. We are worshiping. Wa iyaka nasta'in. At only you, at ikaw lang din, O Allah, ang aming hinihingan namin ng tulong. So, iyaka. So, dito, ang iyaka, hindi ganun ang meaning.
Pag sinabi mo nga, wa iyaka wal khuyala, oy, at only you, at magmayabang. Mali. Ang ibig sabihin ng iyaka dito, and please don't, and don't, wal khuyala, don't be boastful. Boastful? And don't be mayabang. Don't be mapagmataas. Fa innahu nifaqun, katotohanan ng pagmataas, ito ay hypocrisy. Pagka munafik, ano ibig sabihin ng hypocrisy? Hypocrite? Pakitang tao. Yes, pakitang tao. Wa kibriyaun. Ano dito? Pagmamataas. Pakitang tao, pagmataas. Wa qad balagha min shiddati tawakki minhu inda salaf mablagan. Subhanallah. Sabi ang mga sinaunang ulama natin, mga sahaba, mga tabi'in at tabi-tabi'in, napaka-strict nila sa bagay na ito. Napaka-strict. Ginawa nila ang lahat upang maiwasan lang ang mga ito. Sobrang, ano tawag dito? Sobrang motivate nila. Winawarningan nila. Ang generation na after nila, please wag talaga. Huwag maging mayabang, huwag maging mapagmataas. So, hanggang dito. So, hanggang dito na lang. Tingnan natin kung may na-post na bang ano sa inyo. Quiz. Where's the quiz? Check mo ng ano, setting. Okay yung setting niya? Start out ko na yung FB. Inshallah bro. Alisin mo yung ano niya. Para hindi nila mabasa yung Out ko na. answer muna. Ayot mo na bro yung ano. Na-out na, Ustad. Inshallah. Teka lang. Nasaan na ba yung setting nun?